yung mukha na namang walang makukulong dyan. Alam niyo ho yun, hindi natin maiaalis sa marami po sa atin. Yung hanggang ngayon, para bagang, ano na po, no? Kasi nga sa gitna ng ingay, protesta, rally at kung ano-ano pong mga nababasa po natin ng pagkondina sa skandalong ito, naandun pa rin po yung kaisipan ng iba na mukhang wala na naman makukulong dyan. Mukhang wala na naman mangyayari dyan. Kung may makulong, maliliit lang. Ang sabi nga ni Senator Lacson ng kanyang huling talumpati, di ba yung pangalawa, sabi niya, huwag daw tayong ganon. Yun ang sabi niya, huwag daw tayong ganon. Pakipigilan niyo. Oo, huwag tayong mag-isip na walang mangyayari dito. Ay oo naman. Sana nga po, di po ba, kung meron tayong mga palatandaan na nakikita na mukhang mag-iiba na ngayon ang ihip ng hangin. Mukhang ang ihip ng hangin ngayon ay pabor na sa mga mamamayan. Alright? Yung aming binubuo natin na episode ng Think About It nga. Kasi klarong-klaro ho naman ang mga provision ng ating pong batas. Magmula girl sa konstitusyon. Pagkatapos, meron tayong batas na nagsasabi, meron tayong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Meron tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At meron pa ho tayong Republic Act number 1379, ito pong forfeiture law sa mga ill-gotten wealth, etc. etc. Sa gitna ng lahat ng mga batas na ito, at klarong-klaro naman po ang sinasabi po ng ating konstitusyon na kapag ikaw ay nasa gobyerno, lalo na kung ikay opisyal at ikay mambabatas, ay hindi ka dapat magnenegosyo. Diba? Hindi ka dapat sangkot sa mga negosyo kung saan mismong ang kadil mo ay gobyerno. Simply said, hindi po ba? Pero bakit? Sa gitna nito, wala silang takot, girl. Yung nakapanayam natin na taga-Tarlac na mangiyak-iyak, sinasabi na dito po sa amin, talamak po naman talaga. Sila na po yung kontraktor sa mga proyekto dito po sa amin. Yung iba po, substandard, mayroong mga aligasyon din po ng ghost project. At sila mismo ang nakalista ng mga presidente at ang mamay-ari ng mga kumpanyang ito. Bakit wala silang takot? Girl, bakit? Kasi nga daw po, kaya nilang gusutan. Kasi nga po sa kasaysayan ng ating pong paglilitis, nakakalusot sila. Di po ba? So, hintayin lang natin itong ating pong kakausapin para makuha ang kanyang panig po sa isyong ito. So, nangyayari po yan kasi nga po, kaya nilang kumuha ng mga mahuhusay na abogado. Kumbaga, sa dinami-dami po ng kanilang mga nanakaw at ninanakaw, wala silang takot kasi kaya nilang kumuha ng mga mahuhusay na abogado at kung maaari lang din po siguro, no? Maaari nilang suhulan ang ilang pong mga korap din na nasa hudikatura. Mawalang galang lang po sa mga korap. Ang mga empleyado ng Ombudsman ay mga civil service appointees. Yung mga karir na nandyan, hindi pwedeng pilitin. Sapagkat kayo po ay hindi mga political appointees. Merong mga political appointees, yung mga secretary, certain undersecretary, unless seso kayo, yung career executive service, officer. Hindi kayo pwedeng tanggalin din. Kung kayo po ay pinipilit, yan po ay labag sa batas. Yung midnight appointment po ninyo, na sinasabi, ay hindi po midnight appointment yan. BS yan. Ni Boying Remulla. Oo. Huwag kayong matitinag dyan. Kung gusto nyo, magdemanda tayo laban sa ombudsman, doon mismo sa Office of the Ombudsman. Subukan natin kung gaano siya ka-fair, di ba? Oo naman, hindi pwede yung ginagawa niya. Alam nyo, huwag nating inormalize yung ginagawa ng kasulukuyang administrasyon at ang mga tuta nitong administrasyon na ito na patuloy sinisira ang mga institusyon natin. Yang ombudsman ba naman, huwag nyo nang pakialaman kasi yan. Ayan, pinakialaman nyo, ano nangyayari? Gulo yan, mga kasama, sinasabi ko sa inyo. Gulo yan. Pinaresign tapos pina-apply? Kaya nga, yung 204, nag-apply na po yan, Ginong Remulla. Pumasa na yung application yan, in-appoint na yan, legal ang appointment yan, bakit mo gaganyanin? Ibang klase talaga ang mga appointee nitong administrasyon na to. Bakit ganyang kalakas ang loob ni Remulla? Sapagkat nakikita niya na yung kanyang pagka-appoint yan, bagamat illegal, ay binraso ng kasalukuyang administrasyon. At yung JBC, lalong-lalo na, yung representative ng IBP, nakatunganga doon. Bagong yabang-yabang nitong IBP pag magbigay ng opinion. Constitutional rights, nasa yung konstitusyon nyo nung nadiyang kayo. Wala man lang sa inyo nag-object. Kaya talagang yung IBP, wala na yan, bulok yan Wala nang naniniwala dyan. Wala na yan.
Kaya't ang nangyayari sa ating bansa, mga kasama, ay talagang crisis of confidence. Yung kumpiyansa ng tao sa ating pamahalaan ay below sea level na. Kasi nga yung mga pinaggagawa niyong kapuitan na ito, kita mo ha, sabi, yung mismong mga negosyante natin, give up na. Sila mismo nagsasabi, Ito yung presidente ng Stock Exchange na tinalakay na rin natin noon dito. Opo. At itong si Ginoong Ramon Monson, ha? Sabi nila, ang paniniwala daw ng nasa business sector ay talagang mabigat na ang ating corruption at wala ng kumpiyansa ang mga negosyante. Can you imagine? Sa Southeast Asia pala, ang pinakakamote na stock exchange, number 2 tayo sa pinakakamote. My goodness. Ang pinaka mabigat, Thailand, kasi may kaguluhan din sa Thailand, di ba? Ang pinakamababa na antas ng stock exchange ngayon ay Thailand. Sumunod na tayo. Can you imagine sa Southeast Asia? Di ba noong una, in the wake of the confidence engendered by the overwhelming election of President Marcos Jr., Opo. ang ganda-ganda ng outlook sa atin. Di ba? Totoo yan. Sabi niya, para maiangat muli ang tiwala ng Opo. taong bayan sa ating pamahalaan, naghihintay ang business sector kung anong gagawin ng ICI. Sabagat sa ngayon, wala pa rin silang tiwala. Sabi nila, tignan natin. Wait and see kami. Kung anong gagawin ng ICI, katulad niya, puro kapuitan na ang ginagawa. I-televise. Pagkatapos, Natago. pagkatapos, papantahin si Martin Romualdez. Diba? Tagal-tagal na natin sabihin. I-ano niya yan, i-livestream niya yan. Hinintay muna mag-testify si Martin. Pagkatapos, bigla magsasalita isang miyembro, na di naman yata abogado, si Singson. Hindi pwedeng gawing state witness si Diskaya. Di ayaw na. Bakit kami magko-cooperate sa inyo? Bakit namin i-release ang aming buhay? Ituturo namin yung mga mastermind, hindi nyo kami gagawing state witness, hindi nyo pa nga naririnig yung aming testimonya. Kalokohan na po yan, wala na yan, diversionary tactic na lang yan. Ngayon, kung ano-anong ginagawa, ididemanda si Duterte ni Trillanes, kaya na naman si Trillanes, Tama, malapit ng Halloween. Mula noon hanggang ngayon, di nagbago si Okay. Yung pipilitin mo mag-courtesy resignation bago tatanggapin mo, hindi po yung kasama sa cause provided by law. Of course, hindi alam ni Remulla yan kasi hindi naman nagbabasa ng batas. Hindi nga niya binabasa yung mga files sa sarili niyang tanggapan kaya napahiya siya rin kay Joel Villanueva. Kapag ikaw ay inappoint na sa isang posisyon sa gobyerno nang naaayon sa civil service rules at ang plantilla position mo ay permanent kasi may mga posisyon na contractual. Diba? Merong yung job order, yung casual ang tawag nila. Hindi po kasama yun. Yung permanente at itong mga nasa salary grade 25 to 29 na pinagre-resign, pinipilit mag-resign, ay mga permanent. Okay. Sabi dito sa kaso na Bores versus Court of Appeals, madiing inilatag ng ating kataas-taasang hukuman ang reglamento na an appointment duly approved by the Civil Service Commission cannot be withdrawn merely because a new head of office disagrees with it. Dahil hindi ka sang-ayon dun sa mga in-appoint na dati, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Okay. Only proof of fraud or violation of law can justify its cancellation. Anong violation of law doon sa appointee ni Ombudsman Martires? Anong violation of law doon sa mga matatagal na mga empleyado dyan? Yan. Protektado po yung mga yan. Okay. Sinabi naman po sa kasong Rabor versus Civil Service Commission na yung pinagsasasabing kapuitan nitong si Remulla na courtesy resignation ay walang epekto kung unless ito ay voluntary. Ang nangyayari rito, pananakot pananakot, di ba? Huwag kayong matakot kay Remulla sapagkat kayo protektado ng batas, mga kasama dyan sa ombudsman. Alam kong nakakatakot ang itsura